Sakay noon si Wade ng eroplano pabalik sa bansa. Photography ang kanyang passion at kahit pa businessman ang kanyang ama, wala talaga sa kanyang linya na sumunod sa yapak nito. Ngunit dahil nga nagkaroon ng malubhang sakit ang daddy niya, kaya't kinailangan niya din na lunukin ang pride niya. Habang nakaupo siya at nagbabasa ng magazine, ay napanood niya na balita ang kanilang kumpanya sa malaking TV sa loob ng eroplano. Sinuot niya ang headphone upang mapakinggan kung anong laman ng balita. Ang kanyang tito na kasi ang nagmamanage nito, kahit ang alam niya, hindi naman talaga okay ang daddy at tito niya. Pagbaba niya sa eroplano, ay ang pinsan na niyang si Steve ang sumalubong sa kanya. "Oh, bakit nagabala ka pang sunduin ako? Okay lang naman ako." Nakangiting ani Wade. "Alam mo naman na hindi kita pwedeng pabayaan. Ganun na nga sila tito at daddy. Papares pa ba naman tayo?" Ani Steve sa kanya, kaya't ngumiti si Wade. "Thanks bro." Si Steve nang nag-drive para kay Wade hanggang sa makarating sila sa bahay. Hindi na nga pumasok pa si Steve dahil may kailangan din siyang lakarin. Sinadya niya lang ang pinsan upang hindi na ito mahirapan sa pagbiyahe. "Dad, ano pong nangyari sa inyo?" "Mabuti naman at nakauwi ka. Buong akala ko talaga'y hindi mo na ako aabutan." "Dad naman, huwag naman po kayo magsalita ng ganyan. Nag-alala din po talaga ako kaya ako umuwi. Bakit po si Tito ang nakita ko nag-aasikaso ng company?" "Wala akong pamimilian. Kita mo naman ang kalagayan ko." Hinawakan ni Wade ang kamay ng kanyang ama. "Hayaan nyo, hanggat hindi pa kayo okay. Ako ang bahalang mamahalan ng kumpanya." Nakangiting ani Wade para pagaanin ang loob ng kanyang daddy. "Anak?" Napalinga si Wade sa pinto kung saan naroon ang kanyang mami. "Magpahinga ka muna. Hindi ko naman pababayaan ng daddy mo." Nilapitan ni Wade ang kanyang mami. Hindi niya inakala na makikita niya ito dito. Matagal na kasing hiwalay ang mami at daddy niya. Pero nandito ang mami niya para alagaan ang kanyang ama. Umakyat si Wade sa kwarto at nagpalit ng damit. Maya-maya lang ay pumasok ang mami niya sa kwarto. "Wade anak, ang laki mo na. Natutuwa ako't nagagawa mo ng mga bagay na nakakapagpasaya sa'yo. Sorry kung wala ako sa tabi mo habang nakakamit mo ang mga bagay na yan." "Mom, don't be sorry. Naiintindihan ko kayo. Mahal ko po kayo at ganun din ako sa daddy. Bata pa po kasi ako nung panahon na nahirapan kayo ng daddy. Kaya hindi ko man lang mapagaan ang loob nyo. But still, nandito kayo sa tabi ko't inaalala ko." Niyakap siya ng kanyang ina. "Salamat dahil lumaki kang mabuting bata. Maliban dito, may gusto pa akong sabihin sa'yo na ayokong pagsisihan mo sa huli." "Sabihin niyo po't makikinig ako." "Si Steve at ang tito mo. Huwag mong hayaan na silang maghari sa kumpanya ng daddy mo. Ayokong sa huli, ikaw pang mawalan." "Mom," kaagad na pinutol si Wade ng kanyang ina. "Anak, makinig ka sa akin. Bago ka pa dumating sa buhay namin ng daddy mo, mas kilala ko na sila. Makinig ka sa akin anak." "Mom, iba po si Steve. Hindi siya tulad ni Tito." "Sana nga anak." Pansamantala, kinalimutan muna ni Wade ang kanyang pangarap para sa kumpanya ng kanyang daddy. Pagpasok niya kinabukasan, nagulat pa ang tito niya nang siya'y makita. "Maayos na bang lagay ng daddy mo?" "Oo, okay naman na siya at lalo't naroon si mami. Sa ngayon ako na munang bahalang mag-handle nito. Alam ko naman na nandyan kayo para umalalay sa akin." Nakangiting ani Wade, ngunit napatigil siya ng palihim matapos niyang mapansin ang pagkibot ng kilay ng kanyang tito. "Oo naman, inaasahan kong talaga yon. Kung maaari sana, ako munang paupuin mong CEO hanggat maaari. May mga bagay na dapat kong ituro sa'yo. Maliban doon, may binili din ang daddy mong properties sa Palawan at nais kong iyon muna ang asikasuhin mo." Nilapag ng tito ni Wade ang titulo ng lupa na nais ipaayos nito sa kanya. "Pwede naman sigurong ipaayos yan sa iba." Ngumiti si Wade at pinilit na wag ipahalata na hindi maganda ang nararamdaman niya. "Huwag kang mag-alala. Hindi naman maaano ang kumpanya ninyo. Kasama mo din naman si Steve na luluwas patungo sa Palawan." Pangungumbinsi ng kanyang tito. "Huwag mo nang ipaalam ito sa mami mo para hindi na din sila mag-alala sa'yo." Pinagmasdan ni Wade ang papel na nasa harap niya. 10 hektarya ng lupa at may 2 ding resort. Naisip niya na hindi din talaga tama na basta niya itong ipaubaya sa iba. Nagbuntong hininga si Wade.
Alam na ba ni Steve ang tungkol dito? Oo naman. Gumayakat ngayon din mismo. Magpapabuka ko ng tiket papalawan. Nang umalis si Wade sa opisina, ay siyang pagdating naman ni Steve. Siguruhin mo na matutupad ang ating plano, Steve. Nakasalalay sa iyo ang lahat. Bili na anang ama nito. Dad, ako nang bahala. Kailangang mawala sa landas natin si Wade. Para sa atin mauwi ang kumpanya na to na dapat naman talaga'y akin. Kung hindi lamang pumapel ang kapatid kong yun, eh di sana ako ang tumatamasa ng saganang buhay noon pa man. Pagkakataon mo na to, Steve, upang baguhin ang takbo ng buhay natin. Mahigpit na bili ng ama ni Steve. Mabilis ang naging biyahe ni Steve at Wade papunta ng Palawan. Pangiti-ngiti lamang si Wade. Ngunit may kung ano siyang hindi magandang nararamdaman kahit si Steve naman ang kanyang kasama. May gumugulo ba sa'yo? Tanong ni Steve nang mapansing hindi mapakali si Wade. Umiti lang siya tsaka umiling. Gabi na nang makarating sila sa Palawan. Mukhang natsyempo pa ang malakas na bagyo kasabay ng malakas na hangin. May nirenta ding kotse si Steve na siyang sumundo sa kanila. Mukhang planadong-planado mo ang lahat ah. Natatawang ani Wade. Nasa kalagitnaan na sila noon ng tulay at wala ding masyadong dumaraan. Alam mo, bata pa lang tayo, naiinggit na ako sa'yo. Ani Steve habang nakatingin kay Wade. Bakit naman? Dahil ba sa estado ng buhay natin? Pero di ba wala ka namang dapat kainggitan sa akin? Dahil hindi ka naman tinuring na iba ng daddy. Lahat din ng meron ako'y meron ka. Kaya wag mong iisipin o wag mong damdamin na kainggitan ako. Sinubukan ni Wade na pag-aani ng nararamdaman ni Steve. Kaya lang, hindi mo na maiibsan ang nararamdaman ko dahil tapos na yun ngayon. Ang kailangan na natin ay mag-look forward sa hinaharap at sa mga mangyayari. Ngayon pa lang, humihingi na ako ng pasensya sa'yo. Ani Steve, nilingon niya ang driver at kapwa nagtanguan sila nang walang ano-ano'y bigla na lamang saksakin ni Steve ang tagiliran ni Wade. Sa madaling salita, ay talagang nais nitong patayin si Wade. 3 saksak ang ginawa ni Steve hanggang sa halos maghingalo si Wade. Nagtulong pa si Steve at ang driver para itapon si Wade sa ilalim ng tulay na mataas ang tubig at mabato din. Sa ganoong paraan, alam nilang walang takas si Wade sa kanyang kamatayan. Heto na lang ang maibibigay kong regalo sa inyo. Again, happy wedding. Ani Cassandra sa bagong kasal na rumenta ng isa sa mga kwarto ng paupahan nila. Naku, nag-abala ka pa. Salamat ah. Anang babae bago sumakay sa kotse paalis. Si Cassandra ay laki sa hirap, ngunit dahil sa pagsusumikap ng tatay niya na makapagtapos siya, nagbukas siya ng negosyo, nagtayo siya ng paupahan at gulayan sa Palawan. Tay, parang maganda yung kwarto na tinulugan ng dalawang yun. Doon na lang kaya ako. Malambing na anika sa ama. Palibhasa nga'y wala siyang ina na kinamulatan. Namatay kasi ito sa pagkapanganak sa kanya. Wala namang bumabawal sa'yo. Lahat ng nandyan ay sayo. Nakangiting anang tatay niya. Pagpasok ni Cassandra sa kwarto ay handa na siyang maglinis noon nang mapatingin siya sa gilid ng kama kung saan naroon ang passport ng isa sa guest nila. Tay, naiwan nila itong passport. Sandali po, hahabulin ko sila. Ani Cassandra tsaka nagmamadaling sumakay sa kotse. Bakit parang ang bilis naman nilang mag-drive? Napangiwi si Cassandra hanggang sa makalagpas siya sa tulay. Ilang minuto lang ay natanaw niya na din ang kotse na pabalik, kaya't hininto ni Cassandra ang kotse. Hay, akala ko talaga hindi ko na kayo maaabutan. Nakangiting anikas, tsaka ibinigay ang passport. Salamat ah, eto kasing si Jared eh. O siya, mauna na kami. Paalam ng babae kay Cassandra. Pagbalik niya sa kotse, binuksan ni Cassandra ang bintana ng kotse para lumanghap ng sariwang hangin. Patawid na siya noon sa tulay nang tamaan ng spotlight ng kanilang lugar ang ilog kung saan may katawan na palutang-lutang. Diyos ko! Nagtatakbo si Cassandra pababa sa tulay. Tinawagan niya ang tatay niya at sakto ang naging dating nito sakay ng motor nang makababa siya sa tulay. May iba pang kasama ito. Siguro'y humingi na din ng tulong upang makatuwang sa pag-rescue sa katawan na nasa ilog. Sino ba yan? Anang ama ni Cassandra. Habang dahan-dahan na nire-rescue ang katawan ng lalaki na puno ng dugo sa kanyang ulo at may ilang saksak sa tagiliran. Hinawakan ng ama ni Cassandra ang leeg ng binata na nasa gip nila. Buhay pa! Buhay pa! Dalhin natin sa hospital! Anang ama ni Cassandra. Dahil emergency, kaagad din naman na inasikaso ang pasyente na dala nila sa hospital.
Tingin nyo, tagasan kaya siya, Tay? Hindi ko alam. Halata naman na hindi siya taga rito sa atin. Nasa labas sila noon ng emergency room nang lumabas ang doktor. Doktor, kamusta po ang lagay ng pasyente? Tanong ng ama ni Cassandra. Mabuti na lamang at kaagad niyong nadala dito ang pasyente. Kung hindi baka naubos na ang dugo niya. Sa ilog namin siya napulot eh. Ano po bang lagay niya? Mabuti na lamang at napigil ng tubig ang mabilisang pag-agos ng dugo niya. 3 malalalim na saksak at fracture sa kanyang bungo ang nakita ko. May brain damage na sa tingin ko'y magiging sanhi upang makalimutan niyang ilang detalye tungkol sa kanya. Nang matapos ipaliwanag ng doktor ang lagay ng binatang dinala nila sa hospital, iniwan din sila nito kaya naman nagkaroon na ng oras na makapag-usap si Cassandra at ang kanyang tatay. Tay, ano po kaya ang gagawin natin? Kung i-report po kaya natin sa pulisya? Hindi natin maaaring gawin yun. Halata naman na pinagtangkaan ng kanyang buhay. Kaya't kung ipagbibigay alam natin ito sa pulisya, ay siguradong mauulit lamang to. Ang maganda'y hintayin natin siyang magising at magtanong ng totoong nangyari sa kanya. Ngunit paano po kung tamang sinabi ng doktor na hindi na siya makakaalala? Wala pa naman, hindi ba? Umasa tayo na kahit kaunti may maaalala siya. Ang tatay na ni Cassandra ang naiwan sa hospital habang siyang nag-asikaso sa bahay. May ilang bisita pa kasi sa paupahan nila. Kaya't hapon na nang makapunta siya sa hospital para palitan ng kanyang tatay. Kamusta po siya? Ani Cassandra nang ilapag ang pagkaing dala niya sa mesa. Maayos naman ang lagay niya. Sabi ng doktor ay maya-maya lang gigising na siya. Ako na po munang titingin sa kanya. May pagkain po kong iniwan sa bahay, Tay. Kumain kaya't magpahinga. Tumangulang ang kanyang tatay. O siya, ikaw na munang bahala sa kanya. Oras na magkamali siya'y tawagin mo iyong doktor. Nakatanaw lang si Cassandra sa mukha ng binata habang taimtim itong natutulog hanggang sa makita niyang gumalaw ang kamay nito. Marahan ang pagdilat ng lalaki kaya't taranta na sinundo ni Cassandra ang doktor para tignan ng mata nito gamit ang maliit na pangilaw. Maging ang pagtibok ng puso, inobserbahan din ng doktor. Maayos naman ang lahat. Huwag mo muna siyang istresin. Huwag kang magtatanong. Hayaan mong kusa siyang magsalita, okay? Bili ng doktor. Pag alis nito, kapansin-pansin ang pagtitig ng lalaki sa mukha ni Cassandra. Nasaan ako? Sino ka? Iyong mga tanong na unang lumabas sa bibig ng lalaki. Ako, Cassandra ang pangalan ko. Napulot ka namin sa ilog. Sabihin mo, ano bang nangyari sa'yo? Ako? Ano nga ba? Hindi ko alam. Wala akong alam. Doon nakumpirma ni Cassandra na nagkaroon nga ng amnesia ang lalaki. Kung ganun, alam mo ba kung anong pangalan mo? Wade. Wade. Hindi nito malaman ang idudugtong niya dahil wala talagang pumapasok sa kanyang isipan. Bakit wala akong maalala? Kumalma ka lang. Baka dahil sa aksidente. Huwag kang mag-alala, sigurado ko. Maaalala mo din ang lahat. Nakangiting ani Cassandra para pagaanin ng loob ni Wade. Samantala, walang patid ang pag-iyak ng ina ni Wade matapos ibalita ni Steve ang biglaang pagkawala ni Wade. Paanong wala? Hindi! Nasaan ang anak ko? Nasaan? Sabi niya pupunta siya sa kumpanya para kausapin kayo ng daddy niyo. Tita, nagpaalam lang po si Wade sa amin. Balak na kasing ibigay ni daddy ang kumpanya sa kanya. Pero panay ang tanggi niya. Sabi niya, baka umaarte lang daw si tito na may sakit para siya talagang mamahala. Kahit anong pangungumbinsi ko, wala talaga sa isip niya na i-handle ang company. Ang iniisip ko'y baka tumakas na naman siya. Hindi yun magagawa ni Wade. Alalang-alala siya sa daddy niya, kaya napaka-imposible. Hindi ako maniniwala na basta na lamang siyang maglalaho ng hindi nagpapaalam sa akin. Tita, listen to me. Nagawa na nga niya eh. Tita, please, makinig ka naman sa akin. Kung meron man pong nag-aalala sa company, walang iba kundi ako. Wala akong pakialam sa kumpanya na yan. Ang buhay ng anak ko. Ang anak ko nasaan? Ilabas ninyo. Tita, pinagbibintangan niyo ba kami? Hindi na natiis ni Steve na itaas ang kanyang boses. Oo, malakas din na singhal ng anang ina ni Wade. Dahil alam ko naman noon pa man, pinagtatangkaan niyo nang makuha ang kumpanya namin. Tita, hindi maganda na magbintang. Hindi ako nagbibintang, Steve. Oras na malaman kung may kinalaman kayo sa pagkawala ng anak ko. Pasensyahan tayo. Dahil nawala si Wade sa landas ng mag-amang sina Steve,
At hindi din magandang lagay ng ama ni Wade, kaya talagang walang ibang hawak ng kumpanya kundi ang dalawang traidor. Samantalang ilang buwan ang nakalipas mula nang makalabas si Wade sa hospital. Siya na din ang nakiusap na kung pwede, makitira muna siya kina Cassandra, bagay na hindi naman pinagdamot ng mag-ama. Nasa hapag na sila noon habang naghahapunan. Pansin ko na wala nang masyadong dumadalaw dito mula nang dumating sa atin si Wade. Anang ama ni Cassandra. Itay naman, nagkataon lang po yun. Kontra ni Cassandra na ikinatawa din ni Wade. Hindi ko din naman po sila masisisi. Maganda po si Cassandra. Segunda ni Wade, kaya't siniko siya ni Cassandra. Pansin ko na naging palangiti na din itong anak ko mula nang makasama ka namin sa bahay. Hiling ko sa iyo na kahit sana bumalik ang alaala mo, naway hindi mo makalimutan ang Cassandra ko. Tinitiyak ko pong hindi ko gagawin yun. Tinanaw ni Wade si Cassandra. Pinatuloy niyo ko kahit hindi niyo alam ang pagkakakilanlan ko. Hindi niyo ako tinuring na iba kahit na napulot niyo lang ako. Medyo maliwanag pa noon, kaya't sandaling tumambay si Cass sa tabing dagat dahil hindi pa naman din siya inaantok. Hanggang sa madinig niya ang marahang yapak ni Wade mula sa likod niya. Nagpatay mali siya na lang siya hanggang sa takpan ng binatang mata niya mula sa likod. Wade? Malambing na tawag ni Cassandra dito. Sa ilang buwan na pagsasama nila, malabong hindi siya makaramdam ng pagkagusto dito. Gwapo si Wade at alam niyang matalino. Hinala niya negosyante ito dahil sa galing nitong magpaikot ng pera. Mag-iisang taon pa lamang si Wade sa kanila, pero sa tulong nito ay nakapagpatayo na sila ng tatay niya ng 2 pang paupahan na may taga-6 na kwarto. Bakit nandito ka? Nagsisente ka? Gusto mo bang mapag-isa? Aalis ako kung oo. Akmang tatalima na si Wade nang habulin ni Cassandra ang kamay niya. Dito ka lang. Naupo nga ito sa tabi niya. Tulog na ba si tatay? Kanina, oo, nung sumilip ako sa kwarto niya. Ikaw, bakit ka nandito? Malamig na ang gabi. Nag-iisip. Nag-iisip ng ano? Nag-iisip ako kung paano kung bigla kang umalis. Nasanay ako na nandito ka sa tabi ko. Ang mga mata ni Cassandra ay nangungusap habang nakatanaw sa mukha ni Wade. Alam kong kasalanan ko. Hindi ko alam ang background mo pero hindi ko pinigil na mahulog sa'yo. Hindi nakaimik si Wade. Maging siya hindi niya din alam ang mga bagay tungkol sa kanya. At marahil may kasalanan din siya dahil nagkagusto din siya kay Cassandra nang hindi sadya. Sorry. Tumayo si Cassandra at nagtatakbo palayo kay Wade. Ngunit mabilis siya nitong hinabol. Sandali lang. Bakit mo ko tatakbuhan? Matapos mong aminin ang nararamdaman mo. Dahil malito. Hindi ko alam. Malay ko ba kung may asawa ka na pala? Listen to me. Hindi mo ba ako kayang pagkatiwalaan? Bakit mo pinapangunahan ang lahat? Nararamdaman ko sa sarili ko. Wala akong asawa. Kaya hindi mo kailangang pigilan ang nararamdaman mo. Mariing paliwanag ni Wade. Ang kanilang mga mata ay tila ba nag-uusap. Hanggang sa dahan-dahan na hagkan ni Wade ang labi ni Cassandra. Magtiwala ka sa akin. Ang halik nito ang palaging magpapaalala sa inyo. Kahit pa bumalik ang alaala ko. Dahil sa mga salita ni Wade, nabigyan si Cassandra ng kasiguruhan para ituloy ang nararamdaman nila para sa isa't isa. Sus, dumalo na naman itong si Pogi sa palengke. Wala na kami niyang mapagbebentahan. Ikaw at ikaw na lang ang pagkakaguluhan ng mga mamimili. Biro ng anang suki ni Cassandra. Dahil sa taglay na kagwapuhan ni Wade, mabilis talaga siyang nakilala ng mga tao sa palengke. Kailan naman ang kasal niyo? Usisa ng isang tindera pa kay Cassandra. Kayo naman po, bakit naman po kasal ang iniisip ninyo? Kakamot-kamot sa ulo na ani Cassandra at halata ang hiya sa mukha niya. Natatawang inakbayan ni Wade si Cassandra. Hayaan niyo po, oras na napapayag ko. Buong palengke po'y iimbitahan ko. Tumatawang dugtong ng binata. Sandaling nagpaalam si Wade kay Cassandra na may bibilhin lamang ito sa hindi kalayuan habang nakikipagkwentuhan pa ang dalaga sa mga tindera sa palengke. Sa paglalakad-lakad ni Wade, hindi niya sadyang mabunggo ang dalaga na napatigil matapos niyang humingi ng pasensya. Hindi ko sadya, pasensya na. Wade? Nagtatanong ang tinig ng babae habang nakatingin sa kanya. Wade, ikaw nga. Kaagad na dinamba ng yakap si Wade ng dalagang iyon na hindi naman niya kilala. Ang tagal kitang hinanap. Sabi ko na nga ba? Mangyak-ngiyak na anang babae kay Wade. Ngunit ang binata ay puzzle pa rin
at tila hindi naniniwala sa babae kahit na naroon ang kuryosidad sa kanyang isip. Kilala mo ko? Oo naman, kilalang kilala. Wade, it's me, Monique, your fiancé. Kaagad na nangunot ang noo ni Wade dahil sa sinambit ng babae. At si Cassandra kaagad ang sumagi sa kanyang isipan kung ano nga bang mararamdaman ito sa oras na malaman na meron na pala siyang fiancé. Wade, listen to me. Sumama ka sa akin. Kailangan ka ng magulang mo. Hanggang ngayon umaasa pa din si tita na isang araw ay babalik ka. Hindi nawala ang pagkakunot ng noo ni Wade, ngunit kinailangan niyang maniwala matapos ipakita ng babaeng si Monique ang mga litrato ng lalaking kamukhang-kamukha niya. Magiging unfair sa part ni Cassandra na hindi niya man lang nasabi ang tungkol kay Monique. At basta na lamang siyang sumama dito para makausap at makapagkwento pang tungkol sa totoo niyang pagkatao. Sa isang coffee shop malayo sa palengke, doon napili ni Wade na makipag-usap sa dalaga na nagpakilalang fiancé niya. Marami itong ikinuwento tungkol sa buhay niya. Kasama na doon ang marangyang pamumuhay niya dahil siyang nag-iisang tagapagmana ng Montreal. Mahirap para sa kanyang paniwalaan lahat, ngunit ang paunti-unting pagkukwento ni Monique ay siyang naging dahilan para dahan-dahan na bumalik sa kanya ang ilang hibla ng pagiging Montreal niya. Hindi ba't natatandaan mo ang ilang mga bagay? Dahil nagsasabi ako sa iyo ng totoo, Wade. Makinig ka sa akin. Sumama ka na sa akin. Kalimutan mo ang buhay mo dito. Dahil nandoon sa Manila ang totoo mong pamilya at ako. Ako ang tunay na nagmamahal sa iyo, Wade. Ako ang mapapangasawa mo. Mariin na umiling si Wade at natatarantang tumayo habang sumasakit ang kanyang ulo. Nagsisinungaling ka. Hindi pwede. Hindi ko pwedeng bastang kalimutan na lang si Cassandra. Balak niyang bumalik kay Cassandra para sabihin ang mga bagay na ito. Ngunit tila hindi niya nakaya pang humakbang matapos niyang makaramdam ng hilo dahil sa sunod-sunod na natuklasan tungkol sa kanyang pagkatao. At sa huling paghakbang niya, hindi niya nakita ang paparating na sasakyan na siyang bumangga sa kanya hanggang sa ang tanging malakas na tinig na lang ng babae ang narinig niya. Nang tawagin ito ang pangalan niya, dahan-dahan na ding pumikit ang kanyang mata. Samantala kagat noon ni Cassandra ang kanyang kuko habang hindi mapakali sa sala. Tay, tingin niyo po ano kayang nangyari kay Wade? Nag-aalala po ako sa kanya. Baka naman may pinuntahan lang. Babalik din yun, huwag kang mag-alala. Wari ko hindi kanya iiwan nang hindi siya nagpapaalam. Nakangiting anang itay ni Cassandra, ngunit sa loob nito ay nag-aalala din. Sadyang ayaw niya lamang ipahalata kay Cassandra. Ngunit dumaan pa ang magdamag, maging ang araw, linggo at ilang buwan, walang Wade na lumabas. Sabi mo hindi ka aalis nang hindi ka nagpapaalam. Sabi mo hindi mo ko iiwan. Pero nasan ka? Nakakainis ka. Umiiyak na naman si Cassandra habang nasa sulok ng kanyang kwarto. Malungkot na pinapakinggan ng kanyang ama ang masasakit niyang litanya. Ngunit nang hindi na naman ito makatiis, pumasok na ito upang patahanin siya. Tumahan ka na. Wala tayong alam sa kung ano nga ba talagang tunay na nangyari sa kanya. Nangako siya sa atin. Sabi niya ibabalik siya, hindi ba? Maniwala tayo kay Wade, anak. Maniwala? Tapos ano po? Siguro po kailangan ko na talagang tanggapin. Si Wade nandito lang siya para dumaan sa buhay natin, Tay. Nalungkot ang tatay niya para sa kanya. Ang mga ngiti pala noon sa labi niya ay magiging ganoon lang kabilis na mapapalitan ng luha. Samantala kakagising lang noon ni Wade mula sa kanyang pagkakatulog. Akala nga nila'y comatose ito. Iyon pala, dahan-dahan na ding nagagamot ni Wade ang mga kakulangan sa kanyang alaala. Cassandra? Malakas na sigaw niya kasabay ng pagbangon. Ang nag-aalalang mukha ng ina ni Wade ang bumungad sa kanya. Anak, anong nangyayari sa iyo? Sino si Cassandra? Hindi ko din po alam. Kukurap-kurap na ani Wade. Ma'am, bakit ako nandito? Anong nangyari sa akin? Ikinuwento ng ina ni Wade ang pagkikita nila ni Monique, ang aksidente na nangyari, maging ang pagsundo ng pribadong chopper para iuwi siya sa Maynila. Binigyan ka ng first aid ng mga doktor dahil hindi naman malala ang lagay mo. Akala talaga namin kung ano nang mangyayari sa'yo. 2 buwan kang natutulog, anak. Ganun po katagal? Si Dad, ang company. Nagbaba ng tingin ang ina ni Wade. Namatay ang daddy mo nung nakaraang buwan. Hindi niya nakinaya ang sakit niya. Napakurap si Wade. Naiwan siyang nakanganga at hindi alam ang sasabihin.
Tila ito na ang pinakapinagsisisihan niyang pagkakataon. Ang lisanin siya ng kanyang ama nang hindi man lang sila nakakapag-usap. Kumusta ang company? As of now, ang tito mong nag-handle noon. Ano ba talagang nangyari sa'yo? Nagpa-imbestiga ako. Nalaman ko na nagkaroon ka ng flight sa Palawan. Palawan? Tiningnan ni Wade ang kanyang ina. Napailing siya ng isang beses. Palawan? Muling anya. Para bang may kulang sa lugar na iyon na hindi niya mahanap. Ikaw at si Steve, pero hindi ka na nakabalik. Steve? Napatulala si Wade at tila dahan-dahang nanonood ang mga pangyayari. Hindi malinaw, ngunit nandoon ang pinsan niyang si Steve sakay ng kotse sa kanyang alaala. Si Steve, muling ani Wade. Ano anak si Steve? May natatandaan ka ba? Kumunot ang noo ni Wade. May mga alaala na hindi malinaw sa kanyang isipan. Anak, huwag mo munang pilitin. Sa ngayon ay kailangan mo munang isipin ang sarili mo. Maya-maya lang ay dumating ang doktor ni Wade. Ma'am, kung wala nang magiging diferensya kay Sir Wade sa loob ng maghapon, pwede na natin siyang i-discharge. I-monitor niyo na lamang po ang magiging ugali niya sa mga susunod na araw. Anang doktor, tumango naman ang ginang. Sa maghapon, naging maayos naman ang takbo ng kalagayan ni Wade hanggang makauwi. Nasa kwarto na siya noon at hindi mapakali. Iniisip niya ang dalawang salita na narinig niya kanina sa hospital. Una ay ang Palawan at pangalawa ay ang tungkol kay Steve. Anong hindi ko matandaan? Anya sa sarili. Hinawakan niyang tagiliran at doon may magaspang siyang nakapa. Itinaas niya ang kanyang damit at sa kanyang tagiliran nakita niyang 3 mga pilat na hindi niya alam kung saan niya nakuha. Hinaplos niya iyon at halos mapaatras siya nang dahan-dahan na manood sa alaala niya si Steve. Balot siya ng pawis habang habol ang paghinga. Hindi. Paano mo sa akin to nagawa? Sabi mo hindi tayo dadating sa punto na to dahil hindi tayo papares kina tito at daddy. Pero ginawa mo pa din. Ang malungkot na mata ni Wade ay mas lalong napuno ng panghihinayang sa malaking tiwala niya para kay Steve. Samantala, ganoon na lamang ang pagtataka ni Cassandra nang may taga-Maynila daw na naghahanap sa kanya. May saya sa kanya na ayaw niyang ipahalata dahil umaasa siya na baka si Wade ito at nais siyang sorpresahin. Malalaki ang hakbang niya papunta sa isa sa mga kubo ng resort niya kung saan naroon ang bisita. Napangiti si Cassandra na para bang si Wade ang nakikita niya. Ngunit ganoon din ang pagkadismaya niya nang iba ang mukha ng lalaking makita niya. Hello, Miss Rodriguez. Kinagagalak kitang makilala. Ako nga pala si Steve Montreal. Inalok nito ang kamay kay Cassandra. Hello, kinagagalak din kitang makilala. Ano at napasyal ka dito? Actually, naging kilala sa Manila ang mga resort mo dito. Maging ang mga paupahan. Well, magkakaroon kasi kami ng project ng mga investors ko. At gusto kong ipakita sa kanila ang ganda nitong Palawan. Gusto din kitang imbitahin sa Manila. Company owner ang dad ko. At malay mo, may matutunan ka din sa kanya. Hindi ko alam ang magiging sagot ko pero pag-iisipan ko. Mas malaki ang magiging benefits mo. Oras na tinanggap mo ang alok ko. Maliban sa makikilala ka sa industry, makikilala din ang negosyo mo kahit pa doon sa Manila. Pilit na kinukumbinsi ni Steve si Cassandra na maimbitahan patulak sa Manila. Dahil sa ganda ng view ng Palawan ay napakaraming turista ang maaakit na pumunta dito at kung sakaling mapapayag niya si Cassandra na maging kasosyo sa negosyo, ay malaki din ang magiging kickback niya lalo na't magtataas sila ng presyo. Oras na maging kilala ang mga properties at business kay Cassandra. Ganoon na lamang ang pagiging desperado ni Steve lalo't wala siyang ideya na ang babaeng nilalapitan niya ay ang taong minsang sumalba kay Wade na pinagtangkaan niya ang buhay. Kailangan kong makabalik sa kumpanya. Nasabi ni Wade sa sarili niya nang ilang araw na siyang nakakapagpahinga. Hindi pa din niya nabibisita si Monique mula nang maibalik siya nito sa Manila dahil busy rin ang schedule ng kanyang kabiyak dahil isa itong modelo. Nang sumunod na umaga, sinadya niyang maagang gumising para makapagtanong pa ng mga bagay sa kanyang mami. Tingin niyo, may ibang binabalak sila dito sa kumpanya? Sa ilang araw kasi na dumaan ay walang kinuwento ang mami niya tungkol sa mga nangyari habang wala siya.
dahil mas ginusto nito na makapagpahinga siya at maipahinga niya ang kanyang isipan. Bago sumagot ang mami ni Wade, nagbuntong hininga ito. Alam kong malapit ka sa tito mo at ayoko din namang galing sa akin ang mga bagay na to. Pero halata naman na gusto nilang ariin ang kumpanya. Lalo't 1.5 taon kang wala. Wala akong nakukuhang benepisyo mula sa kumpanya dahil hiwalay kami ng daddy mo. Inalisan na din nila ako ng karapatan dahil wala ka na. Hindi inaasahan ni Wade na ganito kalala ang mga nangyari. Ngunit mas pinili niyang umiti kahit na lamang masama ang loob niya. Kinuha niya ang kamay ng mami niya. Huwag kayong mag-alala, ma'am. Ngayong nandito na po ako. Hindi na po ako papayag na basta nila kayong tratuhin ng ganyan. Kaagad na nag-asikaso si Wade para tumungo sa kumpanya. Kunot ang noo niya nang ipark niya ang kotse sa harap ng kumpanya. Sino ka ba? Sa likod ng parking ng kotse. Singhal ng gwardya tsaka malakas na kinatok nito ang bintana ng kotse ni Wade. Nakikinig ka ba? O gusto mo pang ipahuli kita? Binuksan niya ang pinto ng kotse at bumaba. Hindi ko alam na ganyan na kayong umapproach ng mga taong naliligaw dito. Nakapamulsa si Wade nang harapin ng gwardya. Ganoon na lamang ang takot na bumakas sa mukha ng gwardya. Sir Wade? Kahit ang pananalita nito, halos hindi niya maidiretso. Nagulat ka ba? Good morning anyway. Pagtungtong ni Wade sa entrada ng building, kaagad niyang nakuha ang atensyon ng lahat, lalo na ang manager ng kumpanya. Tulad ng inaasahan niya, talagang nagulantang lahat ng naroon. Matapos ba namang ibalita sa TV ang matagal niya ng pagkawala? Ngunit ngayon ay naririto siya. Diyos ko, Sir Wade, halos mapatalo ng manager ng kumpanya. Ito na ang manager nila kahit pang daddy niya pa noon ang nagpapatakbo. Kaya't para niya na din itong pangalawang ina. Gusto kong malaman lahat. Ani Wade dito at emosyonal naman na tumango ang ginang. Iginiya nito si Wade sa opisina. Malamang po na malilit si Sir ngayon. Inaasikaso niya kasi ang flight ni Sir Steve pabalik dito sa Manila mula sa Palawan. Palawan? Opo, nung huling nagpabook siya ng flight sa Palawan ay kasama niya po kayo. Nagtataka po ko ng sumunod na araw. Wala na kayo pagbalik ni Sir Steve. Nabalitaan ko na lang po na hindi na nila kayo makita. Muli na namang gumunita kay Wade ang lugar na iyon. Cassandra, bulong na niya. Pero sino si Cassandra? Manager Gomez, please, pakiusapan mo ang lahat ng mga tao dito. Huwag mong ipaalam kay Tito na nakabalik na ako. Gusto kong ako mismo ang humarap sa kanila. Lahat ng mga detalye na kailangan ko, ibigay mo sa akin. Tumango si Manager Gomez matapos ay lumabas para siguruhin na wala ng ibang makakapag-tip sa mag-ama na nakabalik ang totoong may-ari ng kumpanya. Tumungo si Wade sa kasalukuyang opisina ng tito niya. Ang dating opisina ng daddy niya na nakasanayan nila, malaki na ang pinagkaiba. Ang dating pangalan ng daddy niya na nakaukit sa marble na bato, wala na din at napalitan na ng pangalan ng tito niya na may titulong president. Magkahalong ngiti at pagngiwi ang tanging nagawa ni Wade. Hanggang ngayon ay hindi pa rin nagpa-process sa isip niya na maaaring mangyari ang bagay na ito, na maaaring ang kini ng tito niya ang dapat ay para naman talaga sa kanila. Naglakad siya hanggang sa marating ang likod ng mesa at swivel chair. Kaagad niyang sinilip ang salamin na pader kung saan matatanaw ang malawak na daan na pinagpaparit-parituhan ng mga sasakyan. Hanggang sa naagaw ang atensyon niya ng kotse na paparating sa building na nasisiguro niyang pag-aari ng kanyang tiyuhin. Pinikit ni Wade ang kanyang mata at ilang minuto na nakatayo lamang habang inaantay ang kanyang bisita. Oo, talaga namang kung susumahin, siya naman talaga ang owner at ang tito niya ang bisita. Hanggang sa marinig niya ang pagbukas ng pinto. Sino ka? Dahan-dahan na lumingon ang malungkot na mata ni Wade hanggang sa tumama iyon sa mata ng tito niya. At ganoon na lamang ang gulat nito. It's been a while, Uncle. Wade, buhay ka? Nanlalaki ang matang tanong nito. Ngumiti si Wade. Hindi ko mawari. Hindi ko mahulaan kung anong nararamdaman niyo na makita ko ngayon dito. Nagtataka po ba kayo kung bakit ako nandito? O nagulat ka dahil buhay pa ako? Wade, pinagbibintangan mo ba ako? Wala po akong sinabing ganyan. Nagtatanong ako dahil nag-expect ako. Niyayakapin niyo ko sa sobrang tuwa dahil buhay ako. Ikaw na bata ka. Syempre naman, under of shock pa ako. Hindi ko pa alam ang ire-react ko. Nagulat ako eh. Kumalat ka agad ang balita na wala ka na.
Halika, maupo tayo. Iginiya si Wade ng tito niya paupo sa upuan na naroon kaharap ang maliit na mesa na sapat lamang upang magkasya ang flower vase at 2 tasa ng tsaa. Kung wala akong ideya, I'm sure maluloko ko ng mga palabas at pagpapanggap mo. Nasabi ni Wade habang sinusundan ng tingin ng tito niya. Hindi man lang ba kayo nag-abala na ipahanap ako? My God, Wade, kung alam mo lang, madami akong inupahan para lamang hanapin ka. Halos itakwil ko na si Steve matapos kong malamang nawala ka. Ano po bang sinabi ni Steve sa inyo? Bakit wala ka bang naaalala sa mga nangyari? Tanong ng Ginoo kaya't mula sa loob ng suit ni Wade, nilabas niya ang mga dati niyang naging sakit. Nagkaroon ng fracture ang ulo ko at naapektuhan ang isip ko kaya medyo hindi pa bumabalik ang lahat ng alaala sa akin. Pagsisinungaling ni Wade. Ang totoo, halos mabaliw si Steve sa kakaisip kung paano niya ipaliliwanag na bigla ka nalang tumakas matapos mong ipangalan sa kanyang properties na pinapaasikaso ko. Ginawa ko daw yun? Sarkastiko, ngunit nagpanggap si Wade na nag-aalala. Oo, kasi nga raw ay ayaw mo sa company. Hindi ba'y photography ang hilig mo? Dahil sa pagmamahal ni Steve sa'yo, hinayaan kanyang makawala. Talaga? Ang tanga ko pala nun. Pero di bale, salamat sa pag-aalala sa akin. Ang mami ko, anong kalagayan niya? Talagang balak subukin ni Wade kung gaano kahaba ang kasinungalingan na kayang gawin ng tito niya. Tila nasisiyahan siya sa lahat ng mga pakulo nito kahit alam naman na niya ang totoo. Ang mami mo, pinabayaan niyang mawala ang daddy mo. Puro boyfriend niya lang ang inaasikaso niya kaya ang galit ko sa kanya. Binigyan ko siya ng pagkakataon. Inalok ko sa kanyang company. Pero ang gusto niya lang, limasin ang yaman ng kumpanya. Ayokong masayang ang pinaghirapan ng daddy mo. Talaga, tito? Salamat naman kung ganun. Salamat sa pag-aalaga ng company. From now on, ako nang bahala dito. Huwag kayong mag-alala dahil hindi ko kalilimutan ang lahat ng ginawa ninyo para sa company. Nakangiting ani Wade. Wade, hindi naman maaari na ganoon agad. Paano naman ang sakripisyo namin ni Steve dyan? Sa akin mo muna ipagkatiwala ang kumpanya at magpagaling. Hindi ko naman pababayaan. Ako ang anak ng presidente. Ang desisyon ko ang masusunod dito. Ang malakas na pag-alma ni Wade ang nagpatahimik dito. Ang mata ng tito ni Wade puno ng sama ng loob. Hindi sa akin okay to, Wade. Grabe ka. Hindi mo man lang ako naisip ang mga sakripisyo ko. Sa ilang taon na pagkawala ko, sigurado naman ako na napakinabangan nyo ng kumpanya. Sorry kung ma-offend kita, pero ito ang final na desisyon ko. Lahat ng mga gamit ay pakialis. Bukas na bukas, ako ang uupo bilang presidente. Again, thanks for everything. Tumayo si Wade at nakapamulsang lumabas. Muli siyang dumaan sa manager niya. Buksan niyo ang lahat ng CCTV. Ikaw ang mag-guide kay Tito. Alisin niyo ang pangalan niya sa mesa ko, Manager Gomez. Alam kong hindi ko na dapat na isa-isahin pa. Pero ayokong may maiwan siyang bakas dyan. Kinaumagahan, maaga na namang nagising si Wade. Nasa sala na siya nang magising ang kanyang nanay. San ka ba galing kahapon? Maghapon kang hindi umuuwi. Nag-aalala ako dahil hindi ka pa naman ganoon kagaling. May mga inaasikaso po ko. Ma'am, gusto kong malaman kung may nobyo pa po ba kayo. Kahit na lamang alam niyang kasinungalingan ng lahat ng sinabi ng tito niya, hindi pa din nawala ang haka-haka sa isip niya. Bahagyang nagulat ang mami ni Wade. Sorry po kung naitanong ko pa. Huwag niyo na lang pansinin. Hindi anak, gusto ko ding malinawan ng lahat. Mula nang nagkahiwalay kami ng daddy mo, wala talaga akong inisip kung hindi ikaw at ang relasyon namin. Naghintay ako ng linggo at buwan. Pero sa mga araw na yon, kahit minsan, hindi sinubukan ng daddy mo na makipag-ayos sa akin o humingi man lang ng sorry sa lahat ng mga kasalanan niya. Totoong sinubukan ko na hanapin sa ibang pagmamahal ng daddy mo. Pero bigo ako dahil nakatali ang puso ko sa daddy mo. Siya lang ang minahal ko't patuloy na mamahalin. Emosyonal na anang mami ni Wade. Niyakap niya ito. Sorry po. Sorry kung nagduda ako at kinwestiyon ko ang pagmamahal niyo kay daddy. Kahit na alam ko naman na hanggang huli ng kanyang hininga, pinili niyo siyang makasama. I'm sorry, ma'am. Kung wala ako sa mga panahon na kailangan niyo ng sandalan. Hayaan niyo, ngayong malaki na ako. Ako naman ang babawi sa inyo. Kahit para na lang kay daddy. Hinagkan ni Wade ang noo ng kanyang mami. Ngayong araw po,
Ako na ang uupo bilang presidente ng kumpanya. Nang muling pumasok si Wade sa kumpanya, mainit na pagtanggap ng mga empleyado ang bumungad sa kanya. Nasa harap ng pinto ng entrada ng building ang kanyang manager habang matyagang nag-aantay sa pagbaba niya ng kotse. Ngayon ay personal niyong makikilala ang tunay na may-ari ng Montreal Groups, our President, Mr. Wade Ezekiel Montreal. Ang matunog na palakpakan sa buong hallway ang bumalot sa building habang humahakbang si Wade papasok kasabay ng kanyang manager. Let's work hard for our success. Walang iba, ako lang. Sa akin lang manggagaling lahat ng utos. Kung nasanay kayo sa unang humawak ng kumpanya ko, malaya niyong piliin ang daan. Mag-submit kayo ng resignation letter kay Miss Gomez. Hindi ko babasahin ng reason. Pipirma ko kaagad. Nakangiting ani Wade. Kamusta ang naging impake ni Tito? Maayos na ba ang office ko? Pabulong na ani Wade sa manager. Noong una po medyo nahirapan siya. Nakatulala pero kinumbinsi ko na hindi naman sila mawawala ng pwesto sa company ayon sa kagustuhan ninyo. Sa pinakadulo ng admin, doon ko siya ilalagay. Sir, may naiwan po kasing utang ang tito nyo kaya baka po magulat kayo. Sabay pa din silang pumasok sa elevator. Inasahan ko na yan, huwag kang mag-alala. Alam kong mababawi natin yan. Tutulungan mo ko, di ba? Oo naman sir. Nga po pala, sa tansya ko po hindi pa nasasabi ni Sir kay Sir Steve na nakabalik na kayo. Nilingon ni Wade ang ginang at naghihintay ang sunod na sasabihin. Tumawag po siya sa akin kahapon. May dala daw siyang bisita na alam niyang makakatulong para mas makilala ang company natin. Sino daw? Cassandra daw po ang pangalan mula sa Palawan. Cassandra? Palawan? Bakit pamilyar? Kilala niyo po si Miss Cassandra? Owner daw po ng 6 na paupahan sa Palawan. May 2 din daw pong resort. Ang balak po ni Sir Steve, ipadala ang pangalan ng company natin sa properties niya. Matapos ay tutulungan daw po na iparenovate ng mas maayos. Sige, I wanna meet her. Sabi ni Wade matapos ay dumiretso sa kanyang opisina. Nasaan ka ba for the whole time? Malakas na singhal ng ama ni Steve sa kanya. Papasok pa lang sila sa building. Pinaliwanag ko na po, hindi ba? Inasikaso ko yung si Miss Cassandra. Maraming investors ang curious sa kanya. Matapos umingay ng resort niya at ilang paupahan. Mas kinilala pa nga ang malaking resort nila kaysa sa Boracay. Ang bisita na si Cassandra, binigyan nila ng libreng accommodation dito mismo sa hotel na katabi nitong kumpanya. At ano naman ang maitutulong noon sa atin kung nakabalik na si Wade? Malakas na singhal ng ama ni Steve na ikinatigil nito. Ano pong sabi niyo? Oo, Steve. Nakabalik na si Wade. Ang kapabayaan mo ang dahilan ng lahat ng to. Sabi mo sa akin na iligpit mo ng walang yang yon. Bakit buhay pa? Imposibleng mabuhay siya, Dad. Ilang saksak ang iniwan ko sa kanya. Matapos ay tinapon namin siya sa malalim na ilog sa tulay. Kung ganun nga, paano siyang nabuhay? Magpasalamat ka na lang dahil hindi pa niya naaalala ang lahat. Oras na maalala niyang mga nangyari, tapos na tayo. Kaya dapat, mailigpit mo siya sa lalong madaling panahon. Huwag kayong mag-alala. Akong bahala sa kanya. Malaki ang tiwala sa akin ni Wade. Siguraduhin mo na hindi ka papalpak, Steve. Hindi na ako tutuloy dito. Aantayin ko ang araw na ako na ang uupo sa kumpanyang ito. Anak, ikaw na lang ang huling pag-asa ko. Tinapik ng Ginoo ang balikat ni Steve. Samantalang nasa conference room na noon si Cassandra nang ipasundo siya ni Wade. Miss Cassandra, sumama po kayo sa akin. Pinasusundo po kayo. Gusto po kayo makausap ni President. Si Mr. Montreal po ba? Correction lang po. Si Sir Wade po ang presidente at hindi si Sir Steve. Nanlaki ang mata ni Cassandra at napatayo. Wade baka mo? Ang kamay niya nagsimula ng manginig. Maraming mga haka-haka sa isipan niya na baka ang Wade na ito ang Wade na kanyang hinahanap. Tara na po, anang manager sa kanya. Lihim na napahawak si Cassandra sa damit niya habang ang kaba niya para bang kinakain ng buo ang kanyang sarili. At tanging ang malakas na kabog sa kanyang dibdib ang nadidinig niya. Lalo pang lumakas ang kaba niya nang madinig ni Cassandra ang pagbukas ng elevator. Lalo siyang namutla. Ang lalaki kayang hinahanap-hanap niya na ang makikita niya sa kwarto na nasa harapan nila. Iginiya pa din si Cassandra ng manager hanggang sa makapasok sila sa office. Abala si Wade noon nang magsalita ito. Have a seat, please. Nang umalis ang manager at sila na lamang ni Cassandra ang nasa loob,
Wade? Nasabi ni Cassandra. Nang mag-angat ng tingin si Wade, luhaan ang mata ni Cassandra. Tumayo si Wade mula sa kanyang mesa. Yes, I am Wade Montreal. Great, dahil kilala. Napaatras si Wade nang dambahin siya ng mahigpit na yakap ni Cassandra. Miss, are you okay? Nag-aalalang ani Wade, ngunit wala siyang nadinig na sagot mula kay Cassandra. Hanggang sa dahan-dahan na gumalaw ang balikat nito at unti-unti niya ding nadinig ang iyak nito. I'm asking you, are you okay? Tumama ang luhaang mata ni Cassandra kay Wade. Hindi mo ba ako naaalala? Wade, ako to. Ito ang unang beses na nakita kita. Wala akong ideya kung sino ka. Maliban lang sa isa kang businesswoman. Wade? Nawala ng pag-asa si Cassandra matapos niyang mapagtanto na bumalik na ang tunay na alaala ni Wade kaya't hindi na siya nito maalala. Kung ganun, sige. Pinahid ni Cassandra ang luha niya. Pwede bang tsaka na tayo mag-usap? Nagtatakbo si Cassandra palabas ng pinto habang si Wade nagtataka lamang sa inasta ni Cassandra sa kanya. Nabangga pa nito si Steve na papasok sa opisina ni Wade. Miss Rodriguez. Hahabulin niya sana si Cassandra pero hindi naman siya nito pinansin. Steve? Wika ni Wade. It's been a long time, Wade. Bati ni Steve sa pinsan. Lihim nang umisi si Wade. Oo nga, ito ang una nating pagkikita makalipas ang mahabang panahon. Maupo ka. Anyaya ni Wade. Nakamasid lang siya sa mga ginagawa ni Steve, sa reaksyon nito o sa sasabihin. Nagkita na pala kayo ni Miss Cassandra. May napag-usapan na ba kayo? Oo, pero hindi kami nakapag-usap matapos niyang umakto ng kakaiba. Napahinto din si Wade nang makapagnilay-nilay. Pamilyar sa kanyang pangalang Cassandra at ang lugar na Palawan. Hindi kaya may kinalaman siya nung mawalan ako ng alaala? Bakit niya ako kilala? Wade, ilang beses na tinawag ni Steve ang pangalan niya bago niya ito napansin. Pasensya na. May iniisip lang ako. Nakangiting ani Wade. Sabi mo, umakto siya ng kakaiba. Anong kakaiba? Tanong ni Steve na kaagad na inilingan ni Wade. Wala yun. Baka nag-hallucinate lang ako. Alam mo naman na hindi pa ako ganun kagaling. Pagsisinungaling na wika ni Wade, hindi siya maaaring basta na lamang maging madaldal dahil baka nga may kinalaman si Cassandra sa kanya. Kung gano'n naman pala na hindi ka pag-aanong okay, hayaan mong si daddy munang mag-manage ng company. Kumunot ang noo ni Wade at palihim na sumimangot pero maya-maya lamang pineki niyang pagkakangiti niya. Alam ko naman Steve na concern ka lang sa akin at alam ko din na gusto lang akong mapabuti ni Tito. Kaya ayaw niya sa akin na ipahandle itong company. At naiintindihan ko yun. Pero masyado ng mahabang naging panahon na napabayaan ko ang company. Kaya hayaan ninyong ako naman ang bumawi sa inyo. Ito na ang chance para makapagpahinga kayo ni Tito. Wade, Steve, tinapos ko ng diskusyon kay Tito. Ako ang mag-handle ng company at ikaw ay magiging isa sa mga admins ko. Bukas ko nakakausapin si Miss Cassandra. Pagtatapos ni Wade sa kanilang usapan ni Steve. Anong sabi mo? Admin? Ilalagay mo ko sa admin? Hindi na napigil ni Steve na ilakas ang kanyang boses. Oo Steve, sana din tanggapin mo ang desisyon ko. I'm sorry. Ang laki ng sakripisyo ko dito. Ang laki din ng ambag ni Daddy sa company na to para dalhin mo lang ako sa admin, Wade. Sinusumbatan mo ba ako? Ani Wade habang titig na titig kay Steve. Kung hindi mo ko pinagtangkaan, sa tingin mo may susumbat ka sa akin? Kung ano man ang dinanas niyong mag-ama, deserve niyo dahil sa kasakiman ninyo. Yun ang mga salitang gustong-gusto nang sabihin ni Wade pero pinigil niya ang kanyang sarili dahil batid niyang hindi pa ito ang tamang panahon. Pasensya ka na, pero kapag may nagbitaw sa pwesto, ikaw ang ipapalit ko. Sana mahintay mo yun, Steve. Sa ngayon, gusto kong kwentuhan mo ko kung paano kung nawala ng gabing kasama mo ko sa kotse. Sinadya yun ni Wade para madinig ang kasinungalingan mula sa kanyang pinsan. Cassandra. Ito ang paulit-ulit na binabanggit ni Wade kahit pa nasa kwarto na siya pagka-uwi sa bahay. Ano ba talagang papel mo sa buhay ko? Nagbuntong hininga si Wade ngunit kaagad na nawala ang pag-iisip niya nang madinig niya ang katok mula sa labas ng kanyang pinto. Anak, nandito si Monique. Anang mami niya. Hindi na ito pumasok matapos niyang sabihin na lalabas siya. Pagbaba niya sa sala, naroon na sa hapag si Monique. Ngunit kaagad itong tumayo nang siya'y makita.
Mahigpit na yakap ang ibinigay ni Monique sa kanya. Namiss kita sobra. Malambing na wika ni Monique. Tipid lamang nang umiti si Wade. Hindi niya ito niyakap pabalik. Alam niya naman sa sarili niya na nobya niya ito. Ngunit hindi niya mawari kung bakit walang spark ang puso niya kahit na lamang nagdidikit ang balat nila. Tara na't kumain na. Nakangiting anyaya ng ina ni Wade. Kamusta ka, iha? Nabisi ka nitong mga nakaraang araw, ano? Naku, opo tita. Sunod-sunod kasi ang schedule ko at halos wala na ding pahinga. Wade, gusto kitang makasama. Dito ako matutulog. Tumingin si Wade sa mami niya matapos ay nilingon si Monique. Sige, may isang kwarto pa naman na available sa itaas. Wika ni Wade. Wade kasi. Hindi ka magiging komportable kung sa akin katatabi. I'm sorry. Hindi pa ako ganun kagaling. Kaya't hindi pa din ako ganun kakomportable. Tapos na akong kumain, ma'am. Please excuse. Pag-akyat ni Wade sa kwarto niya, si Cassandra pa rin ang laman ng kanyang isipan. Nakaupo siya noon sa kama nang pumasok ang kanyang mami. May problema ka ba, anak? Wala naman po, ma'am. Bakit po? Wala naman. Medyo nagtataka lang ako sa inasta mo kay Monique. Na-offend yata siya sa sinabi mo. Umuwi na. I'm sorry, ma'am. Pero totoo naman ang sinabi ko. Hindi pa po ako magaling para tumabi siya sa akin sa pagtulog. Ngunit nobya mo siya. Mabait na bata si Monique. Alam mo bang alalang-alala siya sa'yo? Halos ilang taon din siyang nagtiyaga kakahanap sa'yo. Humawak si Wade sa kanyang dibdib. Ang nararamdaman ko po para sa kanya ay parang hanggang kaibigan lamang. Hindi ko alam kung hindi pa talaga ako magaling o baka hanggang doon na lang talaga. Hindi kaya may iba ng laman ng puso mo? Tumingin si Wade sa kanyang mami. Wala po akong matandaan, ma'am. Paano kung nagkaroon ka ng karelasyon habang nawala ang alaala mo? Sigurado po ako na... Napahinto si Wade. Tila may bumalik sa puso't isipan niya. Para bang nasabi niya ng minsan ito, ngunit nagtataka siya kung kanino. Basta po, ma'am. Matulog na po kayo. Nakangiting ani Wade. Nang mahiga si Wade sa kama pag-alis ng mami niya, pinatong niya ang isang braso niya sa kanyang noo at patuloy na gumunita sa kanyang isipan ang mukha ni Cassandra. Anong salamang kang meron ka? Bakit hindi ka maalis sa isipan ko? Bulong niya, tsaka pinikit ang kanyang mata. Samantala hindi din makatulog si Cassandra. Naibalita niya na sa kanyang itay ang kamukha ni Wade at kapangalan, ngunit hindi naman siya nito makilala. Kaya't nasabi ng itay niya na bumalik na ang alaala nito. Ngunit sa alaala na yun, hindi ba talaga ako kasama, Wade? Malungkot na ani Cassandra. Kinaumagahan, maaga siyang nagayak dahil ngayon ang pangako niya na muling pagkikita nila ni Wade. Inayos niya ang kanyang sarili at sa tansya niya, hindi naman na niya kailangan pang magulat dahil nakita niya na ito kahapon. Sunod-sunod at malalalim ang bawat buga niya ng hangin habang nasa harapan ng pinto ng opisina ni Wade. Hawak niya na noon ang doorknob at handa niya ng pihitin papasok nang magulat siya dahil sa malaking tinig sa likod niya. Anong ginagawa mo? Nang lumingon si Cassandra ay ang gwapong mukha ni Wade ang bumungad sa kanya at halata na kaliligo lamang dahil medyo basa pa ang buhok nito. Do I look scary? Sa itsura mo para kang haharap sa horror boot ah. Nakangusong wika ni Wade. Ang doorknob na hawak ni Cassandra hinawakan din ni Wade dahilan para magkapatong ang kanilang kamay doon. Tila giniya ni Wade ang kamay ni Cassandra para mabuksan ang pinto. Tara sa loob. Naupo si Wade at inalok din si Cassandra. I'm still wondering kung bakit tinakbuhan mo ko kahapon. Siguro, inaasahan mo na si Steve ang makikita mo. Kaya lang mas gwapo sa kanyang bumungad sa'yo kaya medyo na-shock ka. Biro na ani Wade. Natagpuan niya na lang ang kanyang sarili na nakangiti kaya't kaagad niyang binawi iyon tsaka kinlaro ang kanyang lalamunan. Maupo ka. Pag-usapan natin ang mga projects na pinag-usapan ninyo ni Steve at ang mga offer niya sa'yo. Kung sakali na magustuhan ko't hindi naman malulugi ang company ko, bakit hindi ko tatanggapin, hindi ba? Umayos si Cassandra, ngunit kahit ano pang pagmamatigas niya, talagang napupukaw siya ng kagwapuhan ni Wade, ang naging nobyo niya ng mga panahon na nakalimutan nito ang mundo. Baka may iba kang gustong sabihin maliban sa pagtitig mo, Miss Rodriguez. Oo, pasensya na. Pinangunahan ng hiya si Cassandra, lalo na nang inisihan siya ni Wade. Habang ang binata, siyang-siya na nakatanaw sa kanya.
Kahapon nang makita niya ito, tila may kuryenteng dumaloy sa puso niya, lalo na ngayon na napagmamasdan niya si Cassandra. Pakiramdam na hindi niya maramdaman kapag si Monique ang kanyang kasama. May mga inalok sa akin si Sir Steve. Kung pagbabasihan ko ang mga benefits, pareho namang makikinabang ang negosyo ko at ang kumpanya ninyo. Ani Cassandra, ngunit nakatunghay lamang si Wade sa magandang mukha nito. Gusto niyang ipasuri sa mga investor niyo ang kinalalagyan ng mga paupahan ko na maituturing na ding hotel. Bukod doon, may resort pa ako na gusto niya ding ipromote sa mga bago niyong investors. 50 ang sa akin at 50% din ang sa inyo. Kumbaga, gagamitin niyo ako, gagamitin ko kayo. Kung susumahin, gusto niya akong maging kasosyo, maging dito sa company pero tulad ng sabi mo, ikaw ang may-ari kaya nasa iyo ang desisyon. Okay din yun pero parang mahirap din dahil naitatag mo na ang negosyo mo ng ikaw lang at naging okay naman ito. Hindi ka ba lugi nun? Ngumiti si Cassandra. Ang totoo, hindi lang ako nagpatatag ng negosyo ko. May isang taong tumulong sa akin. Wade din ang pangalan niya. Napukaw ni Cassandra ang atensyon ni Wade. Wade? Tanong nito upang klaruhin ang sinabi ng babaeng kaharap na ikinatango naman ito. Oo, Wade, at kamukhang kamukha mo siya. Kaya mo ba ako niyakap kahapon? Akala mo siya ako? Nahihiya na tumango si Cassandra. Sorry sa inakto ko. Akala ko kasi ikaw siya pero nang mag-react ka, nakumpirma kong hindi ikaw ang Wade na yun. May palatandaan ka ba sa kanya? Kung pagbabasihan ko ang itsura nyo, halos walang pinagkaiba. Ang tanging alam ko lang ay may pilat siya sa tagiliran. Si Wade ko kasi may nagtangkang pumatay sa kanya noon at napulot namin siya ng tatay ko na palutang-lutang sa ilog. Mag-iisang taon ko na dapat siyang kasama pero bigla siyang nawala. Kumunot ang noo ni Wade. Wala akong pilat sa tagiliran. Hindi akong Wade na hinahanap mo. Ngumiti si Wade tsaka nagpakawala ng malakas na hangin. Nilabas niya ang kontrata. Pipirmahan ko na. From now on, mag-business partner na tayo. Sige, wala pa kasi akong ideya kung anong mga gagawin ko kaya sana matulungan mo ko. Yes, no problem. Kapag hindi naman ganoon kahigpit ang schedule ko. Nga pala, pwede mo ba akong kwentuhan ng tungkol kay Wade? Gusto ko siyang makilala para kapag nagkaharap kami, may ideya na ako sa kanya. Isa pa, kung maaari, huwag kang magkwento kay Steve ng tungkol kay Wade. Bakit naman? Mukha naman siyang mabait. Minsan ang inaakala natin ay isang malaking kalokohan lang. Kaya wag na wag kang magpapauto sa mga nakikita mo. Nang mapulot namin si Wade, wala siyang ideya kung anong nangyari sa kanya. Nagkaroon siya ng fracture sa ulo. Ang huling sinabing iyon ni Cassandra ang siyang nagpahinto kay Wade. Ito din kasi ang sinabi ng doktor bago siya lumabas ng hospital at kung bakit ngayon niya lamang naalala ang mga bagay-bagay. Dahil walang kamag-anak si Wade sa Palawan at wala din siyang maalala kaya naman nakiusap siya sa amin ni Itay na manatili muna sa piling namin. Kung ganun, nakasama niyo sa bahay ang Wade na yun? Nagkunwari si Wade na hindi siya interesado sa isasagot ni Cassandra. Ipinag-cross pa niyang mga binti. Oo, ang Wade namin masiyahin at madaldal kaya hindi din ako nagdadalawang isip na hindi nga ikaw ang Wade ko. Ngumiti si Cassandra, ngunit tila hindi naging maganda ang dating noon kay Wade. Para bang kumurot sa puso niyang pagtanggi ni Cassandra kahit na hindi din naman siya sigurado kung siya nga ang Wade na tinutukoy nito. Nasabi mo na mag-iisang taon mo na siyang nakilala at nakasama. Sabihin mo, nagkaroon ba kayo ng relasyon? I tried to stop to fall in love, but he promised na kahit bumalik ang alaala niya, pipilitin niyang wag akong makalimutan. Kaya lang ay paano yun kung hindi ko naman alam kung saan ko siya hahanapin. Ang bawat salita na lumabas sa labi ni Cassandra, tila ba bumubulong kay Wade. Kung ako nga ang Wade na yun, bakit wala akong maalala? Nakikinig ka ba? Muling tanong ni Cassandra, nang sa wakas, bumalik sa ulirat si Wade. Oo naman, medyo nag-iisip lang ako. Saan ka nga pala tumutuloy ngayon? Inaasikaso ka ba ni Steve? Oo, actually siya nga ang nagpo-provide ng mga pangangailangan ko. Since siya daw ang nagdala sa akin dito. Kumibot ang kilay ni Wade. Talaga? Eh di kinikilig ka niyan. Nagtataka na nilingon ni Cassandra si Wade. I'm sorry pero saan naman galing ang tanong mong yan? Ngiwing ani Cassandra na ikinairap ni Wade. Malay ko ba na matapos mawala ng Wade mo at nakakita ka ng iba?
Kinalimutan mo na siya. Alam mo, kontradik ka din sa mga sinasabi mo eh. Sa'yo mismo galing na mas gwapo ka kaysa kay Steve. Sinabi ko din sa'yo na kamukha mo si Wade. Ibig sabihin, ang Wade, gwapo. So, sinasabi mong gwapo ko? Wade ba kita? Nakataas ang kilay na ani Cassandra na palihim na ikinangisi ni Wade. Talagang iba ang nararamdaman niya sa tuwing nakikita ang reaksyon ni Cassandra. Nga pala, kailan ba mangyayari yung meeting na sinasabi ni Steve? Kailangan ko din kasing bumalik sa Palawan. Agad? Nakataas ang kilay na ani Wade kasabay ng pagtayo niya. Bagay na ikinagulat ni Cassandra. Nang mapansin ni Wade ang nagtatakang reaksyon ni Cassandra kung bakit siya nagkaganoon, ay kaagad siyang kumalma at nahihiyang dahan-dahan na bumalik sa pagkakaupo niya. Tahimik siya na para bang hindi alam kung paano sisimulan muli ang kanilang pinag-uusapan. Alam mo, kung assuming lang ako, iisipin kong ayaw mo kung mawala sa paningin mo. Ani Cassandra, sarkastikong natawa si Wade. Pasalamat ka, nakapirma ka na ng kontrata. Kung hindi, ako mismo maghahatid sa'yo pabalik sa Palawan. Bakit? Para makita mo pa din ako? Alam mo, feeling close ka din. Bakit naman kita nanaisin na makita? Sige na, ipapatawag na lang kita kapag kailangan na kita. Sa ngayon, maglakad-lakad ka muna. Hindi mo ko mamimiss? Birong ani Cassandra. Akmang sasagot na si Wade nang bumukas ang pinto at sabay na pumasok si Steve at Monique. Oh, nandito ka pala. Tapos na kayo mag-usap? Tanong ni Steve kay Cassandra at tumango naman ito. Kung ganun, tara na sa labas. Nga pala si Monique, girlfriend. No, fiancé pala ng president. Ang mata ni Wade at Cassandra para bang nangungusap. Para bang pareho nilang hindi gusto ang kanilang mga nakikita. Hello? Inalok ni Monique ang kamay niya kay Cassandra. I'm Cassandra. Ikinagagala ko po kayong makilala, ma'am. Malapit nang mag-lunch. Bakit hindi tayo sabay-sabay na kumain? Anyaya ni Steve. Okay yun sa akin. Walang problema. Nakangiting ani Wade. Ang kanyang mga titig kay Cassandra ay hindi nakaligtas kay Monique. Ang selos nito ay nag-uumapaw. Magkakilala ba kayo? Tanong ni Monique kay Wade habang sila ay nasa kotse. Nasa kotse kasi si Steve at Cassandra. Hindi. Tipid ang naging sagot ni Wade. Talaga? Nakatingin lang si Monique sa harapan na kanilang dinadaanan. Bakit malalim ang titig mo sa kanya? Bakit iba ang tingin mo sa kanya? Ano bang tingin ko? Tingin na kahit kailan, hindi mo pa ibinigay sa akin. Tingin na alam kong kumikislap, Wade. Girlfriend mo ko. Ako ang nobya mo. Kaya dapat hindi mo sa akin pinaparamdam to. I didn't mean to hurt you, Monique. I'm not fully healed at wala din akong ideya sa mga nangyari sa akin. Kaya sorry kung nararamdaman mo yan. Sabihin mo, did you love me? Ang basang mata ni Monique nakatitig sa mukha ni Wade. I don't know. Halos pabulong na lang na nasabi yun ni Wade. Hindi ko gustong makapanakit ng damdamin ng iba. Pero ayokong umasa ka. Enough, please. Minabuting putuli ni Monique ang sinasabi ni Wade. Sa'yo na mismo galing, hindi ba? Hindi ka pa magaling. Huwag kang magbitaw ng salita na sa huli. Pagsisisihan mo din. Nakatanaw lang si Wade kay Monique at naroon ang awa. Mahal kita, Wade, at hindi ko kayang mawala ka. Alam kong naguguluhan ka lang sa ngayon, pero kapag nakabalik na si Cassandra sa Palawan, babalik na rin ang nararamdaman mo para sa akin. Hindi kasali si Cassandra dito, Monique. Huwag mo kong lokohin. Babae din ako at marami na ako nakasalamuhang lalaki. Alam ko kung kailan napupukaw ang damdamin nila sa iba. Just let me stay on your side. Willing naman ako maghintay eh. Samantala, magkasama si Steve at Monique sa bar ngayon. Pagkatapos kasi nilang kumain sa labas, nagkanya-kanya na sila. Lihim naman na sinundan ni Steve si Monique matapos niyang ihatid si Cassandra sa hotel. Si Wade na naman ba yan? Ani Steve patungkol sa paglalasing ng dalaga. I think he's in love to someone. Ang basang mata ni Monique ay tumingin kay Steve. Steve, please, help me. Nasabi ni Monique hanggang sa dahan-dahan na umagos ang mga luha sa kanyang pisngi. Niyakap ni Steve si Monique. Sabi ko naman sa'yo, ako na lang ang mahalin mo. Kaya kong ibigay ang lahat sa'yo. Kaya kong ibigay ang katawan ko sa'yo. Ngunit hindi ang puso ko, Steve. Kapag ginawa ko yun, matutulungan mo ba ako? Dahil sa sobrang pagmamahal ni Steve kay Monique, desperado siyang tumango. Umaasa si Steve na sa katagalan ng kanilang physical contact,
matututunan din siya nitong mahalin. Nang gabing yon, hinayaan ni Monique na angkinin siya ni Steve. Anong favor ang gusto mong gawin ko? Ani Steve habang hinahagkan ng balikat ni Monique. Make Cassandra's fall in love. Hindi ko na kailangang ipaliwanag, Steve. Just do it, please. Alisin mo siya sa daan namin ni Wade. Paano naman ang pagmamahal ko sa'yo? Kung talagang mahal mo ko, Wade, gagawin mo yon. Samantala dahil sa mga sinabi ni Monique, tila ba lalong naguluhan si Wade sa mga dapat niyang gawin. Oo nga't nobya niya ito. Kaya lang wala naman siyang espesyal na maramdaman kahit kasama niya ito. Si Cassandra na siyang hindi niya kilala ang palagi namang gumugulo sa kanyang isipan. Pero ang mas iniisip niya kung anong gagawin niyang laban kay Steve na siyang nagtangka sa kanyang buhay. Kung paano niya mapapatunayan ang kasalanan nito. Sa ngayon kasi, kailangan niyang magbulag-bulagan upang kumagat sa kanyang patibongang mag-ama. Ipinikit ni Wade ang kanyang mga mata hanggang sa isang figura ng babaeng nakaupo sa dilim ang kanyang nakita at ang malinaw na imahe ng sarili niya na siyang humahagkan sa labi ng babaeng yun. Cassandra? Malakas niyang naisigaw ang pangalan ni Cassandra kasabay ng pagbangon habang habol hininga. Bakit sa dami ng pwede kong kaligtaan ay ikaw pa? Ang luha sa mata ni Wade, hindi niya na malayang tumulo. I'm sorry, Cassandra. I'm sorry. Paulit-ulit na anya. Batid niyang hindi niya pa ito maaaring lapitan, lalo ngayon na maraming banta ang kanyang buhay. Ayaw niyang mas mapahamak ang babaeng minamahal niya. Ngunit kung maaari, nais niya itong makasama ng mas matagal.